1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Okay. Diyan na. Pero kapag karata rin si Moray. Okay. So sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, sabay-sabay natin basahin. Begin. Let a man so about us as the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So tayo po ay magdalangin sa grid. Ang Diyos, salamat po Ama sa panibagong araw ng linggo. Kita niyo po lahat ng mga may pinagdaanan, mga pinaglabanan, at mga kalagpasan. At kulang po sa salitang salamat para isa-isahin o pagtitin ang may katapilaan mo sa aming mga buhay sa mga nagdaang araw at hanggang ngayon. Kaya tapos po namin pinapadalangin, namin gagawin pag-aaral ng salita. Kaya patawarin niyo po, Panginoon, ng mga kapagkamali, nakasara at pagkukulang namin sa inyo. Bigyan po kami ng pusong maayos, mga problema po namin na aming sa tabi. Pagbigay po kami ng pansin sa pangangaral po ng iyong salita. Huwag po ang inyong likod, palinuhan at kalakasan. Upang ipangaral po ito, may po tapatan at pagmamahal. Tawagin po, Panginoon, ang magbigay sa ating lahat, ang panibagong kaalaman at karunungan at bagong lakas sa spiritual sa pamamagitan po ng pag-aaral namin gagawin. At kung yung mga parating pa, ingatan niyo po sila. Maraming po salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Okay, so usapan stewardship. Pag nababanggit ang stewardship, ang isip kagad ng mga Christian ay hindi ito. Pero ang stewardship ay uma-apply po sa lahat ng klase ng meron tayo, maging na sarili natin buhay. And para bigyan kayo ng konting background dito sa 1 Corinthians chapter 4, ito po ay pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto ng lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa bawat isa. Kasi alam naman natin na we don't own anything. Kung kayo po ay mananampalataya at kayo po ay nakakilala sa Panginoon, alam niyo po na wala po tayong pag-aari talaga. Wala pong bagay, wala pong kahit ano, wala pong kahit sino na tayo ang nagmamayari. Lahat po ng bagay ay pag-aari ng Diyos at lahat ng mga nakikita natin, maging ng hindi nakikita, ay personal property ng ating Panginoon. Wala pong kahit isa ang talagang sa atin. Kahit sabihin meron kang titulo ng lupa at sa'yo nakapangalan, sa mata lang ng tao, sa iya. But in reality, hindi naman ikaw nag-construct ng kahit isang butil ng lupa sa lupa ito. Yan po ay nilikha ng Diyos. And siya po ang may talagang legit na karapatan sa mga bagay. Even ourselves, tayo, kung sarili natin, hindi natin pag-aari ang ating buhay. Kaya nga sabi ng matatanda, ito ay hirap. For a limited time, it will exist. And when your time is come, you will cease to exist. Hindi ka na narito. Mawawala ka. So, come to think of anything, anyone na pag-aari. May maiisip ka. Wala kang pag-aari. Technically, we are poor than the poor. Kasi wala naman talagang atin. Nasa iyo lang yung karapatan na gamitin yan. Pero hindi yan iyo. Kasi kung yan ay sa iyo, dapat yung halaga niyan ay ikaw mismo ang bumili. Halimbawa, property. Akin to kasi pinili ko to eh. Binayaran ko to ng presyo.
Oo, maaaring sa iyo at ang karapatang gumamit niya. Pero lahat pa rin ng resources na ginamit niya ay hindi pa rin tayo ang may gawa. Panginoon pa rin. Sabihin natin metal. Metal is kinuha, minina sa nature. Rubber, galing sa puno. Wood, galing sa puno. Sabihin natin, semento, yan po ay kinuha rin sa mga lupa at minerals na pinagsama-sama para maging matibay. Galing pa rin sa nature. So, wala po talaga tayong makukuha na naturally galing po sa atin. Na tayo po ang naglabas. Kahit mga anak mo, ikaw lang ang nagluwal niyan, pero hindi yan sa'yo galing. Because you are not the one who created them. Ikaw lang yung ginamit para paglagyan. Ngayon, umagang ito, tingnan natin. Kasi sa pag-aaral natin, sabi, are you a faithful steward? Lahat ng tao, steward. And kung sinabi natin lahat ng tao, kahit itong mga batang kasama natin, sila rin ay steward ng Panginoon. And merong bagay na iniwan sa iyo na ikaw yung pinagkatiwalaan. So, kailangan define muna natin yung mga pag-uusapan natin para mas madalian tayo maintindihan yung pag-aaral natin sa umagang ito. So, kung titignan natin, pag sinabing value, the worth or importance of something or halaga. Kung titignan nyo yung isang upuan, nasa magkano kaya yan? Tansya nyo, magkano ang upuan na yan? Pag binenta ko ba yun sa inyo ng 1K, isa bibilihin nyo? Mahal. 500. Pwede. So, it means, yung upuan na yan, ay naghahalaga lang, sabihin natin ng 500. Okay? Ngayon, kung titignan naman natin, yung halaga ng bagay na nakikita natin, malalagyan natin siya ng fraction. Kung ibibenta ko kay Albert itong remote ng TV, Bert, benta ko to sa'yo, 300 na lang. Magagamit mo to. Pag umuwi ka sa inyo, magagamit mo to. Saan yung magagamit to? Anong gusto ko ituro sa inyo doon? Ang gusto ko ituro sa inyo doon, ang bagay ay nagkakaroon ng halaga kung ito ay may pakita. Kayo ba bibili ng 50 pesos na halaga ng talahib? Hindi, di ba? Ano gagawin nyo sa talahib? Eh kahit sa pakain mo, magre-reklamo pa eh. Matigas yan. Ibig sabihin, anumang bagay kakaroon ng halaga dahil po sa pakinabang nito. Kaya nga, value, the worth or importance of something. Now, morals. Principles of right and wrong behavior. Ano naman yung morals? Yan po yung prinsipyo ng tama at maling gagawin. Okay? O, halimbawa, tayo, may moral tayo. So, alam natin na bilang isang tao may morality, hindi po tayo gagawa ng mga bagay na tawag nito, ginagawa ng mga, kaya nga tawag pag ang isang bagay na moral, hindi mo ginawa, ang tawag sa'yo, immoral. Bakit ang aso, ang tampusa, kahit maglakad ng nakahubad-hubad dyan sa kalye, okay lang sa kanila? Kasi wala sila morality. Ito si Drexler, utosan ko. Drex, tanggalin lahat ng damit mo, naglakad dyan sa labas. Siyempre, mahihiya si Drex kasi meron siyang moral. So, naintindihan po ba natin kung ano ang moral? Now, integrity. Ano naman ibig sabihin ng integrity? Adherence to a code of moral values, completeness, or honesty. Ang ibig sabihin naman ng integridad, mga kapatid, ito po yung ikaw ay kung saan may sinusunod kang mga morality, sinasagawa mo yun ng may buong katapatan. Alam nyo, sa dami ng mga political posters na nagkalat ngayon
Sa dami din ng mga sinasabi nila, subok sa serbisyo, maaasahan, madaling lapitan, mahirap hanapin. Lahat na naman ng mga politiko, ang tatamis na naman ng dila. Mahal na naman nila mga tao. Para na naman silang mabati, "Uy, kamusta na?" Pero pag nakaupo na yan, ako, nag-uusapan nga namin ni Princess. Meron nga kayang tao maglilingkod sa bayan na talagang gusto mong maglingkod lang sa bayan. At hindi dahil sa laki ng pwedeng kitain habang nakaupo. Pag sinabi ba ng politiko na mahal ko ang ating bayan, mahal ko ang Pilipinas, naniniwala pa ba kayo? Bakit kayo hindi naniniwala? Kung sinabi ng presidente at vice-presidente na sila ay unity, magkasangga para sa pag-undan ng bansa, look at them now. Hindi na nagagawa ng trabaho dahil sila away. Imagine, yan ang nangyayari pag walang integridad ng tao. They will do things that they want and doesn't care kung ano man, kung sino man ang mabangga, as long as na pagbibigyan at nagagawa ang kagustuhan. Ngayon, pag in-apply mo itong mga terms na to sa mga pag-aaral natin, ang makikita natin, merong standard. Ano naman yung standard na yan? Yung standard ay magbabago dun sa value, sa moral, at dun sa integridad ng tao. Meron na tayong standard. Hindi ikaw ang standard natin, hindi ako ang standard yun. Ito yung standard ng lahat ng mananampalataya. Salita ng Panginoon. And, ito lang kasi, yung Bible lang kasi, ang pwede natin gawin yung standard na hindi nagbabago. God is unchangeable God and His word never changes. Yan nyo. Bakit ito hindi nagbabago? Bakit yung iba? Tignan nyo ha. Hindi pwedeng society kasi society nagbabago. Hindi rin pwedeng knowledge kasi pati knowledge nagbabago. Diba? Now, isa lang ang hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos at yung kanyang pagka-Diyos. Hindi yan nagbabago. God never changes. May kanta ngayon, I stand above, but never changes. Tumatayo ako sa kung saan hindi nagbabago. Ngayon, ang kinalaman nito sa stewardship. Sa stewardship kasi, mga kapatid, ito yan. Sinabi natin kanina na walang atin. At lahat ng meron sa paligid natin, lahat ng sinasabi nating atin, ay katiwala lang ng Panginoon. So it means, whatever you have are resources that God owes. And He tried to give you His trust by entrusting you those resources. Ngayon, sundayin natin at are you a faithful steward? Kayo ba ay tapat na katiwala? Madali sabihin hindi. Parang tapos ang usapan, hindi. That's it. Pero ito, kung binasa natin sa verse, sa teksto natin, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Tignan mo ha, ang bungad ni Pablo sa stewardship ng Panginoong Jesucristo, accounting agad. Sabi, let a man so account of us. Kaya ang tao ay mabilang sa atin. Tayo bilang mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng misteryo. So it means, tayo po ay mga pinagkatiwalaan ng Diyos of something na valuable
na hindi niya kayo ipagkatiwala sa lahat ng tao. Andiyan ba kayo? Baka nagkikwentuhan na itong mga to. Amen. Kwentuhan. O, kung batang nagkikwentuhan, mababawasan ang buhok. Makinig. Lahat ng bagay, meron tayo may katiwala ng Diyos. Hindi niya kaya ipagkatiwala yan sa lahat ng tao. Pinipili niya lang yung pinagkakatiwalaan niya. So if you and me understand na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng ministeryo ng Panginoon, ng misteryo ng Panginoon, simple lang po yan. May nakitaan Diyos sa'yo, kaya ka na pinagkatiwalaan. Ano naman yung hindi mo makita? Bakit hindi ka katiwala? So ngayong umaga, subukan natin na mag-aral para maging katiwa-tiwala na tayo. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, si Lord ba may tiwala sa amin, Pastor? Sa palagay mo ba? Wala. Kasi kung wala, ba't pinagkatiwalaan ng bagay na yan? Pinagkatiwalaan ka niya ng mga bagay na yan kasi may tiwala siya sa'yo. Ang problema mo lang, nagiging maayos ka bang katiwala? Katiwala o katiwaldas? Nalalaman natin yan. So sa unang bagay, tika natin are you a faithful steward? Kailangan maintindihan muna natin para maging faithful steward tayo ay maging maingat tayo sa kung saang mundo tayo nabubuhay. We must be cautious in which world we live. Kailangan maingat sa iyong mundong gagalakan. Ngayon, every person of this earth is a citizen of one or two different worlds. Dalawang world itong pag-aaral natin. Una, the world of darkness. Mundo ng kadiliman. Alam niyo ba na sa mga panahong ito, laganap na laganap ang mundo ng kadiliman. At tayo po ay nasa mundo ng kadiliman. Kayo ba nakikita niyo ang kaliwanagan sa kapaligiran? Kayo ba'y narinig niyo ang kaliwanagan sa mga tao? Kayo ba'y napapanood nyo ang kaliwanagan sa inyong mga TV, sa inyong mga social media? Nakikita nyo ba ang kaliwanagan? Unang dahil sa mga bagay na yan ay nagdidilim ang iyong utak sa isipan. Tignan mo, imbis na ang ganda ng takbo ng utak mo, dumidilim tuloy sa mga nakikita, naririnig, at napapanood. Mabuti nga eh. Ang mga politiko, pag nangako, minsan naniniwala ka pa eh. Mahal ang Cavite, nakalagay. Meron pa sabi, lahat tayo, belong. Paano kami nabelong sa'yo? Nagpa-picture pa nga yung mga nanay sa kandidato. Parang mahal na mahal nila ang isa't isa. But again, yun nga, ito yung unang mundong pag-aaral natin, world of darkness. The Bible uses the word darkness to describe the world of sin. Subukan mo makipag-usap sa mga tao. Ngayon, yung usapan ng mga tao ngayon, mas lumalala na. Kasi nade-degrade na lalo ang Panginoon sa mga usapan ng tao. Ano nga ba yung sabi? Ang sabi is, alam niyo ba yung flip top? Alam niyo yun? Alam niyo yun? Sabi nung isang doon, isang kandidato doon. Hindi kandidato sa politika. Ano ba tawag doon? Flip topper. Sabi nung isang flip topper doon, alam mo ba, sa sobrang taas ko, nabangga ako si Kristo. Tumatawa si Renalyn, no? Kalatang alam niya yun, no? Blasphemy. Ano lang yun, ha? Di ba yung flip-top kasi, ano yan, parang asara, yabangan, pagalingan ng asara ng tugma. Meron sabi niya, nabanggahan niya si Kristo. At alam niyo, kung sinabi niya yun,
Ano sa tingin yung naramdaman ng Panginoon? Kaya diba, kasama sa 10 utos na huwag mong babanggitin ang ngalan ng Panginoon sa wala kahulugan. Kaya yung mga nag-oh my God dyan, nakiki-oh my God ka pa, nakapit, uy, oh my God! Yan. Nangunguna na yung mga bakla na yan. Buti nga, pinalitan na nila ng gulay. Alam niyo po, mas nakakatakot na mabuhay din sa mundo. Kung may anak ka nga, tapos ini-expose mo sa cellphone, parang ikaw na rin nagpalunok ng lason sa anak. Sa tingin niyo ba yung mga bata ngayon, saan sila mas natututo? Sa cellphone. Tingnan nyo sa YouTube, ang number 1 YouTube ay yung Cocomelon. Kasi mga magulang tamad eh. Tamad magturo sa anak. Para magawa ko ang gusto mo. Ayan, huwag ka na ng Cocomelon. Huwag ka na ng Cocomelon, no? Para siya makipag-usap, makipag-social media siya, gawin niya gusto niya. Hindi niya magawang alagaan yung anak. Turukan. Tututok sa cellphone. Subukan na kumain sa labas. Ganun makikita niyo. Yung mga magulang, iuupo yung anak doon. Sila kakain. Yung anak ko yung bababad sa cellphone. They don't want to teach their kids anymore. They want the phones or the mobile phones to do it for them. Kaya kakanta uli ako nung kanta, "The world lies in darkness, lost in your sin, we don't even know where danger there is." Totoo naman. Ang mundo nasa kadiliman at wala silang kaalam-alam sa kadiliman kanilang kinalaman. Wala na tayo doon. Ang problema mo, tayo mga nasa pananampalataya na sa Diyos. Gusto pa natin ang kadiliman sa buhay. The darkness which entered the world and the fall is the domain of Satan and his spirit helpers. Domain na, ibig sabihin yan yung kanilang kinalalagyan, kinabibilangan. Subukan mong tanongin kung yung mga klase mo, mga katrabaho mo, kung nasan sila ngayon. You'll know where, doing their things they want, not considering that we have a Creator. Kasi silang pakialam doon. Pero pagka may sakuna, may bagyo, may hindi magandang nangyayari, kung maka-Diyos ko po yung mga yan, maka-dasal yung mga yan. Hindi tayo para basher sila, para iba sila. Pero mga kapatid, dapat maging maingat tayo sa mundong ginagalawan natin ngayon. Hindi na po biro, hindi na po joke yung pasama ng pasamang mundo ang kinabibilangan natin. Ang habol na ng tao, puro sarili nila. Wala nang naghahabol sa Diyos. Pero pagdating ng araw, habang nakikinig kayo ngayon, darating ang panahon na lahat ng tao maghahabol sa Diyos pero hindi siya magpapahabol sa kanila. Darating ang araw, hindi na available ang Diyos para sa kahit sino. At darating ang araw, ang Diyos mismo magsasabi, lumayo kayo sa akin. Diba? Sabi ng Panginoon Kristo ngayon, "Come unto me." But time will come that He will say, "Depart from me. I never knew you. You workers of iniquity." Kaya maging maingat ka na sa mundong ginagalaw mo. Baka nasa kadiliman ka. Ngayon, ito naman. Satan has set a secular, material, and man-centered world. Mahirap ang pagsabayin ang trabaho at paglilingkod sa Panginoon. Sobrang hirap. Pero may mga kilala naman ako, wala naman trabaho, nahirapan ako maglingkod. Wala naman
trabaho. Kung may trabaho, nahirapan maglingkod. Kung walang trabaho, meron pa rin maglingkod. Di pa rin makarating na maaga sa Diyos. Wala eh. May sarili talaga siyang time. Kanyang buhay. Hindi kasi, kung nanonood kayo kay Gabriel Gord at sa mga MMDA clearing operation, doon mo makikita na Pinoy marami ng nakasanayang mali. At ganoon din sa church, marami ng mga tao, marami ng nakasanayang mali. Dahil nakasanayan na, hindi na mabago. Kahit ano pang sabi, kahit ano pang turo, kahit ano pang aral ng Biblia, hindi na mabago. Kasi nakasanayan na. Naging lifestyle. Naging part na ng buhay yung gano'n. But, again, if we believe that we are stewards of God, nakakatiwala tayo ng Panginoon, huwag mo namang wasakin yung tiwala sa iyo. Kasi ang Panginoon, bagamat siya ay Diyos, pag ang tiwala niya sa iyo ay nawala, mahihirapan ka pa rin. Di ba ang sakit na yung tiwala sa iyo nawala? Napakahirap na ito. Napakahirap or halos imposible yung ibalik. Pwede mong buuin uli ang nabasag na. Pero puro tape na lang. Tsaka may iba. Hindi na siya perfect na dati. At napakahirap. Ngayon, kung si Satanas ay gumagamit ng mga bagay na sikula, material, at man-centered na nakikipag-ano sa atin, isa lang ibig sabihin yan. It's time for you to forget about yourself. You seek God first, and let God take care of you. Baka naman meron pa dito nakikiayos tayo sa kaliliman. Si Ashley, nararanasan niya kayo na hindi mag-social media. Di ba mas magaan ang buhay? Hindi ka na nanonood. Ganito ang gagawin ko sa kalabasa. Hihiwain ko muna ng pahaba. Kanya pala, bumili rin ako ng gata. Meron naman, naghihiwa siya. Nagluluto siya, pero ang pinagkwento niya. Nahuli ko nga pala yung asawa ko. Alam nyo, ang sarap bumalik sa 90s. Yung mga panahon wala pang social media at wala pang mga tao hindi pa all-knowing. All-knowing ng mga tao. Alam na nila na. Everyone is expert now. Kung alam mo, ako painumin mo yun naman. Sarap bumalik sa 90s na ang tanging entertainment ng tao ay TV lang. Pag wala kayong TV, makikinog kayo sa kapitbahay. Wala pang mga milk-teahan. Wala. Luxury na kami ng orange, ng Royal True Orange. Luxury. Ang sinisip-sip ko yung ngayon, baka boba. Sinisip-sip namin noon, mikmik lang. Tsaka walang viral doon na na konting ipot lahat. Para makapag-ano kami ng mga kanta noon. Magre-record kami sa radyo. Abangan namin sa station ng radyo. Re-record namin. Para naman sa release na kanta, wala kaming gano'n. Wala rin kaming gano'n. Bibili kami ng song hits. Ng mga nagagambete. Ngayon, sobrang dali na ng buhay. Kaya sobrang, tinan nyo. Mas laga na pagkabaklaan. Marami ng babae ang hindi talaga babae. Marami ng bata ang mas masalbay. Marami na rin mga pamilya ang mas magkakalayo. Hindi na sabay-sabay kumakain. Kanya-kanya na sila. Marami na rin mga nauso na nagkonsinti sa katawan ng tao. Noong araw, hirap ng buhay. Pero mas mababait ang tao ng araw, mas mababait ang bata ng araw.
Wala ka nakikitang batang sinusuntok yung papa niya. At nagdulo pa sa isang grocery dahil ayaw bilhin ng mama niya. So, hindi na natin kailangan pagdebatehan kung madilim ba ang mundo ngayon. Sobra. Malas mo nga eh, wala ka pang anak. Isisi lang yung anak mo sa ganito kadilim na mundo. Kaya huwag ka rin tamad ha, ang nagkaanak ka. Baby, ito ng tablet ng baby ko. Nawag ka ng Cocomelo. Tama-tama mo. Anong alam ng anak mo? Mamaya yung anak ko, isa rin buhok dito, isa rin ngipin, bahala ka. So now, the world of life. A world where it trains Christians to live in the life of the gospel. Ang hirap i-inject nito sa isip ng mananampalataya. Ano? Na mabuhay tayo sa Ebanghelyo. Saan tayo nabubuhay? Tatanungin ko itong mga bata. Apat kayo ha. Ano yung napapala nyo? Pag yung may tugtog tapos nag-video kayo sa meron. Anong napapala nyo? Nakakaganda ba yun? Sagot. Nakakaganda ba yun, ha? Sino yung gumanda na dahil doon? Nagkakapera ba kayo dahil doon? Saan kayo magkakapera? Pag gumaling ganun kayo sa nag-video kayo or kumating kayo sa simbahan? Saan kayo nagkakapera? Pati sumasagot ng mga bata. Asan ang blessing? Sa pag-TikTok o sa pag-church? Yun, salamat naman. May sagot din ako narinig. Yung sumagot lang ngayon na yan ang may bakon mamaya. Hindi sumasagot, zero mamaya. Ito mga bata, tinuturuan kayo ng salita ng Panginoon. Ayaw ng salita ng Panginoon na nakikihalo tayo sa mundo. Kasi ang mundo, si Satanas ang nag-ahati. Next yan, pag na ano-ano ka nang kakasayaw-sayaw mo, kung papawasan mo na rin yung damit mo. Magli-lipstick ka na kahit batang-bata ka pa. Ha? Ano mo, 9 years old, ang pula-pula ng labi, lips lang naman ang candy yung ginamit. Tapos ginagaya mo yung mga napapanood mo, gusto mo maging baby, eh may boni ka nga. Alam nyo, marami ng bata yung dyan nagpunta. Yung mga nakikita nyo, na kapitbahay nyo na may gano'n na, bata pa, gano'n na. Ay, ako. Hindi kasi nakikinig sa salita. Ano, makukulat ka. Nakita mo si Bella, buntis, patay. Uy, alam nyo ba? Buntis si Bella. Diba nakakahiya yung pag pinag-usapan ka ng gano'n? Pero kapipigilan mo ba silang hindi ka pag-usapan? Hindi. O so, huwag mo silang bigyan ng pag-uusapan sa'yo. Siyempre, nag-post ka ng picture mo. Mga sexy-sexy kang sayaw-sayaw ka. Marami tuloy mga ulo ko. Chat sa'yo. Ay, Bella. Ako nga pala si Belo. Pakilala mo naman ako kung mo rin. Ano chill TikTok mo eh. Ang cute niya. Saan ang bahay niya nila mo yun? Pupuntahan ko. Tapos may nag-comment pa, wow, so beautiful. No? Nakasuot ng ano. Tapos ba't masarap doon? Ngayon, kayo sa church, nag-church kayo, tinuturuan namin kayo para umiwas kayo sa mga bagay na makakasira sa inyo. Kung masisira pa kayo, kayo nag-aaral lang at nag-church. Akala kasi ng mga magulang nyo, pag ginabirito para mabaka yung anak ko. Pero hindi kayo pinipigilan pag hindi kayo nag-church. Di ba nila naisip dito, tinuturuan namin kayo umiwas sa mga tanong. Tanong nyo sa ate Rian ko. Dati nag-K-pop yan. Tsurang K-pop pa yan. So, ngayon pinagtatawanan na yung sarili niya.
Dati nagpano pa yan, nakapagod nakapag-anime pa yun. So, well, pag kinikwento mo yung mga nakaraan mo, parang matatawa sa sarili mo. Kasi sabi ng Bible, foolishness is bound in the heart of a child. Kaya, kasi nga, child pa kayo. Kaya ngayon pala, tinuturuan na kayo. Tapos gagayahin mo pa yun sa mga TikTok. Oh, ito sinabi mo, ha? Ginagaya nyo, yung may nagsasalita, ginagaya nyo yung mga dialogue sa pelikula, di ba? Tapos, i-acting mo. Noong pa yung uso eh. Kaya ka sumikat yan si Mel Mendoza natin, yung Dub Smash. Doon yun eh. Tapos dalawa pa kayo, magkatabi pa kayo, halika TikTok tayo. Pasalamat na lang kayo, hindi na ako nag-FB, hindi ko na napapanood. Ewan ko lang sila atin din kung napapanood pa. Kung kasi gagano na naman. Yan ang gawin ko. Kasi hindi naman kayo malalapit sa Diyos doon. Ang gawin nyo, yung bagay na makakapagpalapit sa inyo sa Diyos. A world influenced by the selflessness of Christ. Alam nyo kung si Kristo naging selfish, kawawa tayo lahat. Kung hindi iisipin ni Kristo yung kalagayan natin, kawawa tayo. Ay, bahala na doon sila chin-chin sa India. Diyan na yan. Nagkawawa ka naman chin pag na-India ka, di ba? Si Renan, kawawa rin pag na-India ka. Baka buhok kung masunog dito. Kasi po, maging sala sa ating lahat, magpuro tayo sa sarili, malayo tayo sa Kristo. Magpuro sarili yung isip natin, hindi natin malayo tayo sa Diyos. Yan po yung malinaw na indikasyon kung malayo tayo sa Diyos. Kasi si Kristo, hindi siya nag-iisip ng para sa sarili niya. Puro tayo kung ano yung ikabubuti natin, kung ano yung ikagaganda ng buhay natin. Ganon. Yung mga politiko, yung wala natin. Kung pwede nga lang, sabihin ko sa inyo huwag kayong pumoto ng dati ng nakaupo. May iba naman. Kaso sa GMA, sino ba choice natin? Yan, si Princess. Nag-work sa BPN. Kitang-kita niya ngayon ang katiwalian. Buti nga sana kung nakikinapa kami. Hindi naman. Hindi naman. Pero nakikita niya ngayon, grabe. Ang dami talaga pera sa gobyerno. Tapos naghihirap ang mga tao. Kaya minsan hindi mo rin masisi mga rebelde. Kaya hindi ko kayo tinutuwa mag-rebelde. Kasi ang pamahalaan, ginagalang pa rin dapat yan. Pero yan kasi ang isip ng mga rebelde. Ang problema lang sa mga rebelde, sila gusto nila mag-rebelde. Wala talaga nagmamalasakit sa bayang Pilipinas. Ang gaganda pa naman ng kanta natin, di ba? Pilipinas kung lucha, pupit at puha. Inugod siya, pero pinakawa ko. Pero kung ang bawat tao hindi magiging sakit, gaya ng Kristo, napakaganda sana naman. Kung mamaya yung mga bata na naman, ulit ko, biyak pasitinti, nawala ng mamon. Pero natuwa ako, sino ba yung dalawang si Ampet yata yun? Yung iniwan na lang ni Ampet yung mamon na kay Titi. Siguro may gusto May Trinity. Iniwan na, ayan para huwag ka na umiyak. Yun ay isang example ng selflessness. Pero ang sample ng mga makasarili, uy, wala pa akong juice. Tapos natuwa rin ako sa mga bata, kasi tinitingnan ko kayo. Yung ibang bata, yung isa naman wala ng juice. Puro yelo na lang. Sabi ng isang bata, ayan para may juice ka. Tapos siya nagsalin din yung isang bata sa kanya ng juice. Dalawa sila nagsalin sa baso ng juice.
Kaya nagka-Diyos siya. So, di ba parang nakakatuwang makita yung gano'ng ugali? Paano kung yung mga matatanda ang gano'n? Di baling na ako, basta meron ka. O, sa traffic, gano'n. Nag-uunahan eh. Ikaw nagbibigay. Sige po, una na kayo. Ay, hindi po, mauna na kayo. Hindi, mauna na nga po kayo. Mauna na nga po kayo sa akin. Kaya alas 9 na, di pa tapos, traffic na. Isipin nyo kung ang mundong ginagalawan natin ay gano'n. But alam nyo po mga minamahal, tumagal lang ako dito, pero darating ang panahon na magiging gano'n ang mundo sa loob ng 1,000 taon. At sana nandun pa, no? Makita mo yung mundong gano'ng kaganda. Pero pag nakita mo kasi ang dami, hindi mo na nanasahin ng mundo. Kaya nga po, kung tayo ay magiging mabuting katiwala, mag-ingat po tayo sa mundong ginagalawan. Pangalawa, comments biblical values and principles. Tignan mo dyan. God provides in His Word all we need to make right choices. Nilabas ng Panginoon lahat ng bagay na pwedeng ibigay para po tayo ay tulungang gumawa ng mga tamang desisyon. At para maging mabuting katiwala tayo, dapat po nating isagawa yung mga prinsipyo at kaugalian ayon sa salita ng Diyos. Mamaya, paano kung may isang bata na naman na nawala ng mamon? Okay. Ano kaya ang gagawin? Renalyn, Chinchin, Bobby, at Bella. Paano kung si Ampet nawala ng merienda namin? Ibibigay kaya ni Chinchin ng merienda niya? Ibibigay kaya merienda ng merienda niya? Loko dyan, Ampet. Ibibigay kaya ni Bella yung sa kanya. O sige, sa'yo na to. Pero dahil tinuruan ka ng Biblia, ito, hati na lang tayo. Kasi sabi ni Pastor Camille, isipin natin, wag puro sarili. Kaya natuwa ko na din talaga sa mga batang yun. Sabi nga kay Ampet, nag-iniwan yung mamon niya. Pero yung mamon niya, hawak niya na gano'n. O yan, yun na lang. Si Tintin naman nabago. Nung may mamon na kami, nasa ba si Tintin? Ba't wala? Wala po niya ulunan sa mamon. Nung nabigyan naman po, nawala yung iyak tawa na siya. Ayun nga, so tinuturuan na tayo. Ito sa church, binibigyan na tayo ng mga tips and advices para mabuhay po tayo ng tama, maayos. Dito sa ating ginagalawa ng mundo na napakaliit. Tignan nyo sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang sabi diyan, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as a word of man, but as is in truth, the word of God which effectually worketh in you. Yung katotohanan na yung salita ng Panginoon ay mabisang gumagawa sa inyo. So, ibig sabihin, walang problema, mabisa ang salita ng Diyos. Ano ang problema? Problema, matigas ang ulo ng tao. Ang isang sakit, hindi yan mawawala. Lagi mong kinakain ng sanhi. Gustong maging healthy, pero panay ang kain ng junk food. Gustong pumayat, pero sangyup ng sangyup. Anong pinapakita natin dito? Sinasabi natin, kung meron na tayong babaguhin, wala rin pagbabago. Walang magbabago.
Alam niyo sa Jeremiah 3:15, sabi doon, and I will give you pastors according to my heart, who shall feed you with knowledge and understanding. Binigyan kayo ng pastor na mangangaral sa inyo, na magtuturo sa inyo. Eh pwede naman, tamarin na lang din ako, sarili ko na lang din isipin ko. Lord na lang tayong video. Total naman, ang opening din naman, konti lang din naman dati. Total naman, pagbayarin dito, ako lang naman ang sumasakit ang ulo. O magiging sarili ang iisipin. But alam niyo po, you'll never understand the sacrifices of the man of God. Because there are so many unspoken. Pero kasi para sa akin, hindi mo na kailangan sabihin. Kailangan mo lang talaga ay maging tapat sa konti at sa manok. Kaya yun sa sa paglilingkod sa Panginoon, bakit namin napahirap pa maging faithful? So tingin nyo, ano yung nagpapahirap maging faithful? Alam nyo, selfishness talaga. If you think about yourself and you value yourself too much, and you always look at the convenience and comfort, it will be zero to impossible to be faithful to God. Kaya sabi sa Hebrews 13:17, remember them that have the rule over you, that spoken the word to you. Yung nangangaral sa inyo, yung nagtuturo sa inyo ay alalahanin ninyo. Ako, tinuturuan ko kayo, not of anything na mapapala ko sa inyo. Tinuturuan ko kayo kasi ito ay akin tungkulin. At masaya akong makita pinagpapalaan. Kaso yung iba, gusto nila sila bida ng buhay nila. Gusto nila sila magaling. Gusto nila sila masusunod. Alam nyo, walang taong matigas ang ulo ng buhay. Lahat ng matigas ang ulo napapahama. Minsan pa nga namamatay. Hindi mo kailangan maging matigas ang ulo, lalo na kung tinuturuan ka ng salita. Tignan mo. Ching-ching, ba't napunta ka dyan? Di ba nandito ka? Ay, di na yata namin. Tinawag yata ni Bella eh. Tignan nyo ha, He has provided role models and examples, both positive and negative, we can learn from. Sa Bible, napakaraming tao ang may bad example. Sino-sino yung mga may bad example dyan? Si Achan. Sinabi nyo si Achan? Ang sinabi, huwag yung papakialaman yung mga nasamsam na yaman. Ano ginawa ni Achan? Nagtago ang mundo. Kumupit doon. Ayun. Si Ananias at si Sapphira. Ang pinagbentahan ng lupa. Ingat ko. Ano nangyari? Makulit eh. Oh. At ito, yung pinakamatindi. Sa preaching ng Panginoong Kristo, may isang nakikinig na natulog sa bintana. Ano nangyari mo? Nahulog. Kaya ito, walang bintana eh. Isip ko kapakanan nyo eh. Nahulog. Ano pinapakita niya? Pag naging makasarili ka at pinapaliwala ng salita ng Diyos, disaster talaga makuha. He purposed man to handle his resources so he can have reasons to bless them. Ang Panginoon, pinagkatiwalaan ko. Hindi mo ba nakikita yun? What a blessing na pinagkatiwalaan ka ng biyaya. Ashley, Andrew, Gabby, alam ko ba pinagkatiwala kayo ng Panginoon sa mga lupa? Huwag yung pahirapan yung trabaho niyo. Kung magiging
matigas ang ulo mo sa mga magulang mo, dalawa pwede niyang gawin. Disiplinahin ka o pabayaan ka. Ikaw na mamili kung ano gusto mo. Kung si Ashley ay magbe-babe, magyoyosi, magchochonki, sadyamin niya pa si Toto. Ano ang gagawin ni Joshua? Pababayaan o didisiplinahin? Didisiplinahin. Nasa disiplinahin. Subukan yung tanong eh. Hello? Paano kung yung tatay ko o yung nanay ko hindi na ako pakailan? Magiging masaya ako pasto. Kung ganyan na sagot ang anak ko, subukan mo. Subukan mo. Subukan mo pabayaan mo. Papay ni pera. Pag-Pilipin, strawberry flavor. Di ba pinapabayaan na kita? So, gawin ka ng babe sa sarili mo. Alam yung mga anak dito ha, wala akong nanagumpay na rebelde. Sa Biblia, lahat ng nagrebelde buwasak. Pero, sinabi rin naman ng Bible na, di ba, fathers should not provoke their children unto anger lest they be discouraged. Kaso, minsan bilang isang magulang, bibigay ka talaga sa pasaway ng anak mo. Tama ba si Sarah? Oo daw. Si Ashley ba naman na ito? Ay, pangalawa lang. Dalawa lang kayo, pangalawa ka pa. Minsan, akala natin, yung anak, gawin ka naman kasalanan. Bakit ako binigyan ng ganito? Pero, ito sa mga magiging magulang na lang. Alam niyo ba na yung mga kapasawayan mo, aanihin mo yan? Kung ano yung tigas ng ulo ng anak mo sa nanay mo, doble niya na makukuha mo sa anak mo. Tama. Kaya kung ako sa'yo, nagbabait ako. Kasi kung ayaw mo, minsan naiintindihan, ganito pala yun. Eh, magulang na ako, naiintindihan ko. Kung kaya nga lang, yung papa ko, sinasabi niya. Narinig ko, nakipagkwentuhan siya. Ako, papasalamat na lang ako, ipapasaway ako, hindi binala ng mga anak ko. Kasi nakikipagbobogan siya, nakikipagpustahan siya. Ay, sa amin naman, sa amin magkakapatid, wala naman gano'n. Nakikipagbobogan. Malapit na. Manood tayo ng boxing, Abishai versus Fernandez. Gulpi kay Abi, payat-payat. Kita mo yung braso niya, Abi. Baka lumipad yun sa air. Ako na natatakot para dun sa kapayatan niya. Tignan mo yung braso niya, Abi. Kita ko na yun. Matagit, yun nga. Ang biblical principle, mga kapatid, applicable hindi lang sa mga anak, sa mga magulang, sa lahat po yan. Nagagalit ka. Biblical ba yan? Ayaw nga yun. Kasama nga sa mga deadly sins yun. Yan. Basta magalit sa mga lang. He presented man with every tools and wisdom to handle these resources. Yung mga pinagkatiwala sa iyo, binigyan ka ng Panginoon ng talino at ano mga gamit para yan ay iyo mapagbuman. Kaso ano gagawin natin kung yung gamit mo lagi wala sa tabi mo? Kung magbibilang tayo ng hours na hawak ko ang Bible mo at cellphone mo, sino ang tambak? Pastor, may tayo cellphone ko, may Bible. So, patas lang sila.
Ayok eh, no? Ang sarap tampalin. Mga kapatid, kung gusto nyo maging mabuting katiwala ng Panginoon, kailangan yung prinsipyo ng Bible at yung mga tinuturo ng Bible. Hindi lang naririnig sa simbahan pag linggo. Ginagawa niya. Ilang beses natin pag-uusapan ito. Pagdating naman sa usapang finances, alam mo naman na yun dapat. Kaya lang makulit ka. Makulit ka talaga. Ha? Minsan kahit para sa Diyos na, ginakain mo ka. Makulo na ka sana. Paano nyo na ang atin? Na tights mo yun, pero pinangkain mo sa labas. Paano mo maatin niya? Okay, kumakain ka sa Jollibee. Tapos nasa likod, nasa harap mo, may t-shirt, naka-t-shirt, naka-print sa likod. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Parang, susubo ka na sana eh. Alam mo tayo mo, susubo ka para makasensya ka, pero hindi mo sa gilid mo naman. Meron na ng auto. May bag siya, may sticker. Alam niyo kung anong nakalagay ng verse? Will a man rob me? Yes. Wherein we have robbed him, 8 times a day. Hindi ka na nakaporma. Ayun what? Papaalalahanan ka ng Panginoon. Nakakatuwa nga ang Panginoon, kahit gano'n tayo, nagpapaalala pa rin siya. Hindi siya basta tumitira, hindi siya basta bumaba. Papaalala mo na. Madalit ko, lahat ang paalala, binaliwala. Tignan mo, yung mga sigarilyo. Hindi naman uso yung dati. Yung balot niya, mayroong kung ano kadiri, sure. Source ng lung cancer. Source ng kung ano pang sakit. Pero kung nag-iosip pa ng Panginoon, iosip pa rin sila. Dati, ang requirement lang ng gobyerno sa mga sigarilyo ng 90s, nakalagay lang government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Nakalagay yun sa package na sigarilyo sa gilid. Yung hindi masyadong hanta. Ngayon, sa harap na may picture ng lahat. Pero marami ka pa rin nakikita ng nag-iosip. At wala silang pakialam doon. They have been warned, but when you ignore the warnings, you face the consequence. Kaya dito rin sa church, gano'n. Pwede nyo baliwalain ito, mag-TikTok na naman kayo makina. Bahala na kayo. The third, character and developing stewardship. So, para matuto ka naman, maging mabuting katiwala at maganda-gandang stewardship, yung matutunan mo, may tatlong payo para sa'yo. Una, have a sense of ownership. Anong ownership? God owns everything in the world. Nevertheless, He entrusts His servants or believers with the responsibility of managing His resources for you. Isipin mo na lang. Kunyari si Renalyn, pupunta ka si Renalyn sa SM. O Renalyn, ingatan mo natin para kay Ate Princess yan ha. Hawakan mo lang. Hindi mo tingnan, huwag mo aamoyin. At huwag mong dudut-dutin ha. Ay, yung cake talaga masarap. Ano bang flavor ng cake yung masarap? Winter melon. Orange, may Chelsea ako yun, di ba? Pero kasi ako, mocha talaga ako, tsaka uli. Pero alam ko, mango grabo gusto nyo. Sige. Kaso, iniwan ko sa Renalyn ng alas 12 ng tanghali. Alas 5 ng hapon, wala pa ako. So, kung si Renalyn, pag alas 9 na ng gabi sa SM, nandun ka pa, hindi pa ako nabalik, anong gagawin mo? Uwi na ta. Ano gagawin mo sa cake? Ano gagawin mo sa cake? Renalyn? Umuwi ka, dala mo yung cake, hindi. Pero ang sabi ko sa'yo,
Mula Galawin. Tapos umuwi nga ang bruha. So, nung bumalik ang bukod, ano siya? Hinahanap ko ngayon si Renalyn. Punta ako sa kanila. Andiyan po ba si Renalyn? Bakit siya pinabayaan ako doon sa SNL? Niratrap na ako ng nanay ni Renalyn. Walang kamalay-malay yung Renalyn. Ayun, Renalyn, yung nanay ni Renalyn. Nandun sa parking lot, nabugbog pala. At nagising na ako, alas 9 ng gabi. Ngayon, di ba sinabi ko sa kanya, huwag niyong Bluetooth to din. Nagkabakala ko na. Kaso, nung dumating ako sa bahay ng nila Renalyn, isang hiwa na lang natira. Kinain na ng pamilya ko. So, ano matutuhan natin dito? Alam niyo po, pag tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, dapat kahit anong mangyari, huwag natin susuwag. Kasi sa bandang huli, tayo mababaka. Marami pinagkatiwala ang Panginoong bagay sa'yo. Ngayon, nakakalungkot niya. Di ba sabi sa verse 1 kanina, let a man so account of us. Mag-accounting din tayo sa Panginoon sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Kunyari, nasa langit na si Ria, Arenawa. Sabi ng Panginoon sa akin, Maria Pe Candelo Delicación. Ababa. Congratulations sa iyo nabuhay ka rin ng 84 years old. Sige, umpisahan na natin ang accounting. Nakanin papel. Lahat ng pinagkatiwala ko sa iyo. Alam mo ba sa buong buhay ko, pinagkatiwalaan ka ng 84 years. Most of the time, nagtatrabaho ka at nag-spend ng time sa pamilya at nag-spend din naman ng time sa church. Ang tanong ko lang, bakit umabot ng 3,000 hours itong paninilate mo? Bakit umabot ng 767 ang absent mo? Anong pinapakita? Ano yung pag in-accounting tayo ng Panginoon? Grabe yung accounting sa akin. Kasi kung ultimo maliit na detalye, alam niya. Hello? Ultimo maliit na detalye, bakit? Alam niya lahat eh. Ang total na times na ninakaw sa akin ay 4 billion. Grabe. Mabot ng 4 billion. Halipat pa doon, umabot naman ng 3 trillion yung mga first fruit na pinangako mula ng mga binigay. Grabe. Alam niyo ba nakakabayuntan ko na unang beses ka naharap sa Panginoon? Kasi grabe yung detalye nila. Yung mga BIR na, may nakakalusot pa din. Sa munisipyo nga, nalulusutan din din. Sa Diyos pa may makakalusot. Kita ko sa Rosalia, sumunod sa pila. Anali. Atay. Kung ikaw naman ang i-accounting. Tapos ito yung mga salita mo na binabaliwala mo. Accountant din yun ha. Ano sabi? Wives, submit yourselves to your husband, sabi ng salita ko. Ano ginagawa mo? Bakit ikaw ang nag-uumpisa ng revolusyon? Patay. Ito hindi ko tinitira kahit sino, pero lahat tayo ganun katindi i-accounting. At talagang yan, yung nakakalungkot dito, lalo ako. Kasi accounting ako bilang tao, accounting ako bilang pastor. Parang ito. Hindi, ang tagal ko doon. Ilang libro yung nawala ko. Kaya kung inaakala nyo madali magpastor, kung inaakala nyo na okay ako, at matigas ang ulo nyo, tapos ako wala nyo sa matigas ang ulo nyo. Akala nyo.
Kaya nga dapat ownership. And then responsibility. A faithful Christian uses what God given in the wisest possible way, which bring us glory to Him. Sa pinakamatalino at may sense na paraan, gagamitin mo resources ng Diyos na pinagkatiwala sa iyo. Katiwala, hindi katiwala. Baka meron dito, panay-panay yung Starbucks. Ako, okay lang yan. Siguro yung mga tao araw-araw sa Starbucks, eh yung mga tao rin magiging araw-araw sa ospital. Dahil diabetes. The money that they spend for a lot of sugar will be the same amount of money that they will spend or double in the hospital to remove those sugars. And then accountability. We will answer so how we use our master's resources. Ito na yung sinasabi natin kanina. Time will come. You and me will answer to God. Paano kung si Ashley naman? Ashley, bakit yung kalooban mo pilit mong sinusuwan? Ang gusto ko yung pogi. Ayoko ka ng pogi para sa'yo. Ang gusto ko sa'yo ay matandang mayamang madaling mamatay. Pero apat na MD naman yung talagang gusto ko sa'yo. Papalitan ko yung madali, ng matagal. Kaya, matandang mayamang matagal mamatay. Kawawa. Alam mo, hindi laging saya ang hahanapin mo sa pag-aasawa. Kaya ako siya nilaan sa'yo, pero siya mag-aalaga talaga sa'yo. Pati dalawang, ikaw na mag-aalaga sa kanya. Kapalitan ko tayo pa niya. Pero lahat naman ang layaw mo, susundin niya. Ibigay nyo ng maayos na Tagaytay. Again, pili ka sa'yo. Yung master resources, papagamit yan sa'yo. Pero ingatan mo na. Ano mararamdaman nyo kung hinirang ang isang mahalagang bagay sa'yo, tapos pagbalik? Wasak. Albert, pera naman is no. Gagamitin lang namin sa conversion ng dog food. Sige. Pero nung binalik kalbo. O kaya ka? Kalbo, tapos kulay black na. Hindi na, stop ang alin. O, diba? Pagka namin sa pakin, yung mga pinagkatiwala sa atin, sira-sira. Eh, alagay ko, hindi magandang bungad sa atin. Mas nakakaroon natin ang Panginoon ko kanyan. Kaya, ito natin tapusin. Every person on this earth is a citizen of one or two different worlds. Hindi ko nakakapit ako. Yeah. Okay, conclusion natin. Every person of the world is a person of one or two different worlds. But again, ang nagiging problema natin is we live in two worlds at the same time. Tama mali. You live as a Christian, but you also live as a people of the world. Now, if you live on two worlds at the same time, you will also serve God with two personalities at the same time. And you live a standard of two different worlds at the same time. And that's what makes you a cold Christian. Isa lang ang mundong galawan ng mananampalataya. Tatanungin ko kayo ngayon. Masaya ba kayo sa mundong gagalawan nyo? Or minsan, nakakaramdam kayo na pag nasa sanlibutan kayo, you feel that you are not belonging. Sila Annalyn, pupunta to ng outing. Nakasama nila, puro unbeliever. Malamang to, may mga nagyoyosit, nagiinuman to. At nakita kong sumasyat si Annalyn doon.
Shotgun to sa akin. Sabat pala ito. Sa paspalan, inuman. Anyway, kaya gusto naman ko sila, pwede ko kayo mag-inuman dito, mananampalataya ako. Pwede ba yun? Tampak na bashing ang aabutin mo doon. May pa naman sa mga buwisit na netizen na yan, ang masama na talaga yung mga may Diyos. At ang mga mabubuti, yung mga bakla. Kaya nga ito, dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, gawin naman natin sulit kahit parang tiwala niya sa atin. Huwag natin sayangin, huwag natin sirain, pakaingatan natin ang gusto. Yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Tayo po ito kayo. Let's pray po. Kung na tumikit na, sabi mo na lang ay mapagparang Diyos Ama. Salamat po sa gabing sa umaga nito. Maraming kong paragumpakan sa mga salita mo na naipangalan. Tawarin niyo po kami dahil po namin that there are so many things that you have entrusted to us and we wasted so many opportunities and things that belongs to you, O God. Kaya po, hindi kami sorry, pasensya, natawad sa mga resources po na nasayang namin, naubos namin, nagamit namin, at napabayaan namin. At pinagpapasalamat po namin sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, na kinakausap pa rin kami bilang mga anak mo at tinuturuan pa rin kung paano dapat ibuhay ang buhay na ito. Tulungan niyo po kami mag-ingat sa mundo ito namin ginagalawan. Para po namin, Panginoon, sinabi ng salita mo, how dangerous this world have become. At talagang napakadami na po mananampalataya ang masira dahil sa labis na pamumuhay sa mundo nito katulad ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga po sa umaga nito, ipinapadalangin namin kami yung samahan, tulungan, gabayan at bigyan ng kalakasan para maging mas matalino kami sa aming mga pagpili, mabawasan ang aming mga kasakiman, at matuto kami piliin, Panginoon, ang ibang tao kaysa sa aming kapakanan. Dahil yung pagiging selflessness, Panginoon, selfless lang ang susi upang hindi po kami tuloy-tuloy na malaglag sa daan ng sanlibutan. Salamat po sa mga salita mo na ipahayag ngayong umaga. Tulungan po kami na mga pinakikinggan namin dito sa church ay hindi lang maiwan dito sa church, hindi magamit namin bilang mananampalataya at may sa buhay namin sa araw-araw. Salamat po sa umaga nito. Salamat po sa bawat isa. Nahin po namin ang mga gawain pamamayang hapon, ang paggabayin sa mga gawain pamamaya sa mga bata, ang mga gawain pa, Panginoon, na nagaganapin sa mga susunod na araw, sa Bible School. At kami po mga mananampalataya, gabayan nyo rin patuloy, kahit ano po aming magdaan. Tulungan niyo po ang church na ito, ang Amazing Grace Family of Churches. Tulungan niyo po maging mas matalino ang mga tao sa pagtuturo sa mga darating na panahon. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa mga kailangan ng desisyon. Maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Praise